Mga kababayan, panoorin po natin at pakinggan natin itong kinakalat ng DDS na ito na para po sa akin ay isa na naman pong attempt para masira po ang imahe ng gobyerno o ng Pangulo sa paningin po ng mga Pilipino. Pakinggan po natin at ating pong sagutin. Ito na po. May nabasa akong article mga lods from the Manila Times. At ang title, Marcos loses Escoda Shoal. US nowhere to help. So, nakasaad dito na another island na naman ang nawala sa atin, 'di ba? Sa Pilipinas. At yan ay ang Escoda Shoal. Grabe mga lods, no? Sobra kasing busy ng gobyerno na to sa pagdakip kay Kibuloy na hindi na nila tinututukan ang ibang issue, 'di ba? Hindi na nila tinututukan ang ibang problema like ito, 'di ba? Tapos ang nakakatawa mga lods, hindi man lang ito binabalita, pansin niyo. Hindi binabalita, 'di ba? Parang tikom ang bibig ng mga mainstream media right now. Na ganito na pala ang nangyayari. And for your information, sa panahon lang naman ng Dilawan at ngayon, may mga ganyan, di ba? Kasi sa totoo lang, sa panahon ni Duterte, wala namang nawalang isla eh. Di ba? Wala namang nawalang teritoryo sa atin eh. Kasi matagal nang inaangkin ng China, di ba? Lalo na yung Scarborough Shoal, di ba? At hindi pa yan sa time ni Duterte. Hindi pa yan sa time ni Tatay Digong. Tapos ngayon, ito ang mababalitaan natin. Diyos ko, Kibuloy pa mo. Okay, napakinggan po natin. So sa madaling salita, sinasabi nila na yung Sabina Shoal ay nawala po sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. So liwanagin po natin, yung balitang ibinahagi niya, ayan, ay nung August 28, 2024. Sabi diyan, Marcos loses Escoda, US nowhere to help. Ang sumulat ay si Tiglao, Rigoberto Tiglao, noong August 28, 2024. Para po sa akin, ito po si Tiglao ay kilalang kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Pero, noong August 28 po yan nalathala, nag-check ako ng mga balita, sabi dito, ito, August 29, Philippine uses helicopter to resupply PCG ship at Escoda Shoal. So, ibig sabihin, may barko tayo sa Escoda Shoal, yung BRP Teresa Magbanwa. At August 29 ito, 2024. Sabi pa dito, AFP, Philippine resupplies BRP Teresa Magbanwa with helicopter. Ayan po, yung Teresa Magbanwa ay nakastation sa Escoda Shoal. At ilang buwan na po yung nakastation dyan. Dahil sa tingin ko, nilagay na nila yan dyan, hindi na nila tinanggal dahil nga po, pumoporma na ang China para magtayo dyan ng kanilang artificial island. Kaya hindi na pinatanggal yan ng ating AFP o ng Pangulo. So, August 30 ito, AFP Philippine resupplies BRP Teresa Magbanwa with helicopter noong August 30 ito na update. At yan po, again, yung Teresa Magbanwa ay nakastation po sa Escoda Shoal. So mga kababayan, anong po yung pinaka-updated? Yung shinare nito ni Lods Chinito ng isang DDS na sinasabi na wala daw po sa panahon ni PBBM yung Escoda Shoal. Or yung mga article na pinakita ko sa inyo na dated 29th of August, 30th of August, na sinasabi na kapag resupply pa tayo doon sa Teresa Magbanwa, BRP Teresa Magbanwa, na nakastation po ng ilang buwan na dyan po sa Escoda Shoal. So, ang hirap kasing paniwalaan nung balita na shinare niya kasi August 28 yun. Yung pinakita ko sa inyo mga article about resupply mission ay August 29 and 30. At saka yung balita na sinasabi na wala daw sa panahon ni PBBM yung Escoda Shoal, balita yan. Ang sumulat niyan ay kilalang kritiko ng Pangulo. Di ba sana kung AFP ang mismo nagsabi niyan or Department of National Defense? Hindi po ba? So ito po yung mahirap eh. Kung ito papalampasin natin, sila po ang papaniwalaan kasi wala pong makakapagpakita ng iba pang impormasyon para, alam niyo na, para labanan yung sinasabi nila. Sabi niya hindi daw binabalita ng mainstream media. Paano ibabalita? Hindi naman totoo. No? Kasi nga, yung pinakita ko sa inyo mga article, dinibunk na yung sinabi nila. Mas latest yung mga article na ipinakita ko sa inyo. Paano nga naman yan ibabalita ng mainstream media? Hindi naman talaga nawala. Sa totoo lang,
ayoko na sanang patulan yung content niya or ayaw kong gawa ng content para sagutin. Dahil kung ako po ay magnanais na maraming views lamang ang maging ng mga video ko, ang gagawin kong content sa mga video ko ay yung trending, yung mga pinag-uusapan ngayon. Yung mga hearing about dun sa drug smuggling sa custom, yung mga hearing na latest ngayon. Pero kasi kapag pinalampas po natin ito, baka hindi po ma-check at yung kanilang sinasabi lamang po mapakinggan ng mga Pilipino at sila po yung papaniwalaan. Kaya po nag-aalat ako ng time. Hindi nyo siguro makikita yung mga gantong uri ng content sa ibang content creator or YouTuber. No? Kasi sa kanila, ang nakikita ko talaga yung pinapatulan nila yung mga trending. No? Tama din naman yun na kailangan lahat, no? Pero ito po ay hindi rin dapat pinapabayaan. So, payo ko lang kay Lods Chinito, tignan mo yung ibang article, yung mga pinakita ko. Dahil yun po ay mas latest, no? So, kung nakakapag-resupply pa tayo doon sa Teresa Magbanwa, ibig sabihin na andun pa tayo. Naka-station sa Escoda Shoal or Sabina Shoal yata yung tawag doon. Na napakalapit lamang sa Palawan. Eto nga po basahin itong article na to. Yung article na yan na pinamagat ng Tiny Sandy K reveals the big lie. Sinulat po yan ni Justice Antonio Carpio. Sa pagkakaunawa ko sa article na yan, nung binasa ko at may napanood akong video, sinasabi nila nung time ni PRRD na wala sa atin ang Sandy K. No? Pero hindi ko rin sinasabi na kumpirmado yan. No? Pero yan po yung sinasabi ng article at si Justice Antonio Carpio ang nagsulat niyan. 3 years ago, sinulat yan. So mga kababayan, yung sinasabi niya na walang teritoryo na nawala sa panahon ni PRRD, hindi ko sinasabing meron or wala, pero basahin niyo po ang article na to dahil dyan po sa pagkakaunawa ko ay parang nawala po sa atin ang Sandy K sa time ni PRRD. Kayo na lang ang humusga, kaya kayo po ang magbasa. And then may video sa YT na yung mayor nga po ng Kalayaan ay tila sinasabi na nawala nga po ang control natin sa Sandy K. Pero ngayon sa time ni PBBM, hindi ako naniniwala sa sinasabi nila na nawala sa atin ang Escoda Shoal. Dahil nandun nga po yung Teresa Magbanwa. And I'm thankful na hindi nila tinatanggal yon. Dahil kapag once na tinanggal nila yon, wala na. Baka ma-occupy na ng China. Magkaroon sila ng chance na mag-station ng barko nila doon at hindi na sila umalis. So sana wag tanggalin ng ating AFP, no? At manatili sila dyan. Kaya ang problema natin yung resupply mission hinaharang nila. Kaya nag-helicopter po, no? So matagal na naka-station yung Teresa Magbanwa doon, ilang buwan na. At salamat dahil hindi nila tinanggal doon dahil ngayon parang mas smart na tayo, no? Hindi na tayo pumapayag na maisahan. So sana wag nilang tanggalin, baka maisahan na naman po tayo. So yun lang mga kababayan, no? Alam ko hindi napapanahon tong issue na to, hindi trending, pero hindi ko rin pwedeng palampasin dahil nga baka ma-remain or it will be left unchecked at yung narrative lang nila or yung mga sinasabi lang nila ang paniwalaan, no? So kahit papano, ilang tao na nakapanood dito ay pwedeng maintindihan na hindi naman talaga nawala, no? At kung maka-encounter kayo ng DDS na sinasabi sa panahon ng PBBM na walang Escoda Shoal, edi ipakita nyo po yung mga article na ipinakita ko sa inyo or ipanood nyo ang video na ito para maunawaan nila. Kaya kung pwede sana ay i-share nyo ang video na ito sa inyong mga GC, sa inyong mga kakilala nang kanilang marinig yung sinasabi ko at makita yung mga article na ipinakita ko sa inyo. Kasi baka mamaya ang nakita lang nila is yung binahagi nito ni Lods Chinito na sa akin palagi, sabi ko nga, ay parang attempt na naman para pumangit, masira ang imahe ng gobyerno ng Pangulo sa mga Pilipino. No? So kung pwede, i-share nyo ito sa inyong mga GC, sa inyong mga kaibigan, at mag-like po kayo at mag-comment para maraming makapanood po ng video natin. Doon lamang po tayo sa tama at totoo. Maraming pong salamat sa panonood.